Ang esports ay isa sa may pinakamalawak na community sa modern world. Iba't ibang uri ng laro at iba't ibang bansa naman ang nagtutunggali para sa kampyonato. Nakala mo isa itong FIBA World Cup kung saan dala-dala naman ng mga manlalaro ang kanilang pride at skills upang ipakita sa buong mundo ang kanilang kakayahan sa larangan ng computer games. Isa nga sa mga sikat na laro na yon ay ang Dota 2. Ang larong ito ay kilalang kilala naman sa bansang Pilipinas. Maraming Pilipino ang nahilig sa paglalaro nito. Merong ilan na libangan lamang pero meron na rin karamihan na ginagawa itong kabuhayan. Kaya naman sa tuwing may torneo nakasali ang ating mga sariling koponan, nakaabang ang mga tinatawag natin na Dota Boys sa bawat laban ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng hilig natin sa larong ito, ang ating mga koponan naman ay palaging bigo sa mga malakihang event. Pero may isang player ang pumukaw sa atensyon ng karamihan. Si Carlo Cuco Palad. TNC's back, bitches! TNC's back! You've got to find him! They managed to get the kill. They knocked down 4 of Empire somehow, some way. He's going to be able to get to him. Rampage, baby! Give it to him. Win or lose, Rampage for Cuco. He's been caught by the Bedlam. He's going to man up on Cuco. Catches him again with the epicenter. Cuco comes in clutch. He just wins a massive fight for TNC, and TNC bows down. Pero grabe, napakabilis ng kamay ni Cuco doon. Nakita mo yun, Kuya Nick? Grabe. At ito pa, hindi pa raw tapos. Diyos ko, Lord Cuco! Ang ganda ng almusal mo, Chong! Nagsimula ang karera ni Cuco sa Dota 1 nang magdesisyon itong lumayas at tumira sa mga computer shop dahil sa problema sa pamilya. Dito naman hinubog ni Cuco ang kanyang galing sa paglalaro ng Dota na kalaunan ay nagbigay sa kanya ng pera para pantustos sa pang-araw-araw. Ngunit sa pagpasok ng Dota 2, naiwanan naman ng Pilipinas sa eksena. Dahil na rin sa sunod-sunod nitong pagkabigo sa international stage, nagkaroon nga ng katanungan noon sa community ng mga gamers kung may pag-asa bang makasabay ang Pinoy Dota sa playstyle ng Europa, China at Amerika. Dahil karamihan sa mga mahuhusay na players ng ating bansa hindi pa nagtatransition sa Dota 2. Pero taong 2015 nga nang pasukin ni Cuco ang mundo ng professional Dota 2 nang mapabilang ito sa Mineski. At dito na nga unti-unti nakikita ang husay niya sa paglalaro ng Dota 2 kung saan nga siya nakilala bilang isa sa mga best mid laners ng Southeast Asia noong 2015. Ngunit sa loob ng isang taon ay sunod-sunod naman ang pagkadinsmaya at di magandang resulta ang pinapakita ng kanyang team sa mga international tournaments. Kaya sa sumunod na taon, nagdesisyon si Cuco na lumipat sa TNC na ikinagulat naman ng mga Pinoy Dota community. Marami nagsabi na sinayang ni Cuco ang Mineski na kilalang-kilala kasi sa international. Marami rin naman ang naniniwala na hindi ito mag-fit sa current roster ng TNC. Kaya't napakalaking balita sa mundo ng Pinoy Dota 2 nang makapasok ang TNC para sa The International 2016 matapos nitong talunin ang Beyond Infinity 2-0. Alam naman natin na sila pa lang ang pangalawang Pinoy team na makapasok sa world stage ng panahon ngayon. Sa kabila ng pag-qualify ng TNC, marami pa rin kritiko ang nagsasabi na unang malalaglag ang TNC sa group stage ng TI6. Sa group stage nga ay tinapos ng TNC ang Day 3 na may standing na 3 wins, 1 draw, 3 losses, na maswerte naman nakapasok sa lower bracket ng playoffs. First day nga ng playoffs na itapat ang TNC sa super team rin ng China na VG Reborn sa best of 1 series na ipinanalo naman ng TNC. TNC only losing one. Nemakasi's got to do a big play, but that's not the play. Savage says yes, him straight into my lasso, son. 3 down on VGR, only Endonodo left, and no, he's down. VGR lose GG. Jimmy and the boys have done it. TNC move forward, taking out VGR in the first round of the lower bracket. Oh, they've got to feel so good about that, Andy. These best of ones are an absolute nightmare, but TNC have done it against all odds. Big props to Jimmy there. I love the draft that game. I thought this Second round ng lower bracket, ito na ang kinatatakutan ng lahat. Natapat ang TNC sa nooy
kakapanalo lamang ng 3 straight majors at favorite na manalo ng TI6, ang Team OG, na binubuo ng superstar na si Miracle, No-Tail, Moonmender, Crit at Fly. At dito na nga ay pinakita ng isang Carlo Cuco Palad ang kakayahan ng isang Pinoy at siya ring nagbukas ng pintuan para sa susunod na Pinoy superstar. At sa nakakapanindig balahibo na pangyayari, ipinakilala ni Cuco ang The Philippine Husker na siya naman naglaglag sa OG sa nasabing torneo. Hop. Parang chest lang to. Matehan. Oh, piyamali, popcorn. Ay, kala mo talaga, Papi Chulo. Oh, yeah! Yabi mo! Oh, this is it! The motor is doing it! It's over! It's over! Nako mo! Nag-divide daw si Miracle! Divide down! It's over! Oh my God! Dito na nga sunod-sunod ang mga papuri na natanggap ng TNC at higit sa lahat ang kanilang mid laner na si Cuco. Kaya naman nagsimula na nga siyang bansagan na Face of Philippine Dota matapos ito makipag toe-to-toe sa #1 mid laner sa panahon na yon na si Miracle. Dito na nga unti-unting nabigyan ng atensyon ang disenyo ng laro nating mga Pinoy, kung saan ito ay pinaghalong unpredictable movements at aggressive playstyles and picks na pinakilala ni Cuco sa mid lane, tulad nila Phantom Lancer, Sand King at marami pang mga heroes. Pinagpatuloy naman ng TNC ang momentum ng manalo ang TNC sa World Esports Games 2016 na nagkakahalaga ng $800,000. Fast forward sa 2018, matapos ang magagandang pangyayari sa karera ni Cuco, kinaharap naman niya ang malalaking issue. Matapos itong magsalita ng racial slur sa isang pub game na agad namang kumalat ng mabilis sa Reddit na ikinasira ni Cuco sa Dota World. Nagresulta ito ng kanyang pagkaban sa Chongqing Major. After pandemic naman, dito na nga unti-unting nawala ang pangalang Cuco sa household names ng C at nagsimula naman siyang batikusin matapos silang mabigong makapasok sa The International 2022 sa kabila ng pagkuha nila sa 2-time back-to-back TI champs na si Topson at Ana. Ang lahat ng sisi naman ay nakasentro sa kanilang position 3 player na si Cuco. At dito na nga natin nakita ang downfall ni Cuco sa Philippine Dota na nasundan pa ng another heartbreak loss sa The International 2023 qualifiers. Samot-saring mga paninisi at opinyon ang natanggap ni Cuco at marami nang nagsabi na dapat na siyang magretiro. Para sa isang player na nagtaas ng bandila ng Pilipinas, ito ay masakit. Pero sa kabila ng yon ay nagpatuloy pa rin si Cuco ng paglalaro ng Dota at paggawa ng mga Dota contents para libangin tayo mga Dota 2 fans. Ito yung laro ko, no? Tingnan nyo mga Archon, babash nyo ako, hype kayo. Maagang nakalimutan ng Pinoy community kung ano ba ang ambag ng isang Carlo Cuco Palad sa eksena ng Dota 2 sa Pilipinas. Ngunit para sa akin, si Cuco ang pinakasolidong pundasyon ng Philippine Esports at naglagay sa Pilipinas sa mapa ng mga pinakamalalakas na bansa pagdating sa larong Dota. Sa tingin mo, dapat na bang mag-transition si Cuco sa pagiging coach o ipagpatuloy pa rin ang pangarap na maiuwi ang Aegis of Champions? Leave your comments down below at huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating Facebook page. Yun lang, lakad matatag, normalin, paalam!